Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kaniyang daan. Susundin ang kaniyang mga tuntunin at didinggin ang kaniyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ang kaniyang bayan tulad ng kaniyang pangako at dapat ninyong sundin ang kaniyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami sa mga tao ayaw nila ng anumang batas o tuntunin. Ang tingin nila sa tuntunin ay parang tanikala na pumipigil sa kanila na gawin ang anumang gusto nila. Pero kung titingnan natin ang buhay, ito ay puno ng alituntunin. At mga batas na ito ay gumagabay sa atin na maging maayos ang buhay natin. Kapag tayo ay nagmamaneho sa daan, may mga road signs na dapat nating sundin. Kung hindi, maaaksidente tayo. Kung hindi tayo titigil sa red light, mababangga tayo. Hindi maaaring gawin ang gusto natin. Anumang gadget na mayroon tayo, hindi maaring gawin ang gusto natin sa anumang gadget na mayroon tayo. Kung hindi, madali itong masira. Kaya susunod tayo sa manual sa pag-alaga ng gadget na yon. Sa school o opisina, hindi tayo makapapasok sa anumang oras ang gusto natin. May schedule na dapat sundin upang makapagtrabaho o makapag-aral ng maayos. Ganon din sa ating relasyon sa Diyos at sa buhay. May mga tuntunin. Ang mga tuntunin ay hindi pabigat, kundi mga tulong sa atin upang maging mabuting tao. Hindi na kailangang hulaan pa natin kung ano ang gusto ng Diyos o kung ano ang mabuti. Binigyan na tayo ng batas kung ano ang gusto niya at ang kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng mga Israelita, tayo ay may tipan sa Diyos. May kasunduan tayo sa Kanya. Ang kasunduan sa Kanya ng Israel ay Siya ang kanilang Panginoon at sila naman ay ang Kanyang bayan. Ang ating kasunduan naman sa Diyos ay Siya ang ating Ama at tayo ang Kanyang mga anak. Bilang Ama, pangangalagaan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, dadalhin niya tayo sa ating tunay na tahanan kung nasaan siya. Binigay niya si Jesus, ang kanyang bugtong na anak, upang gabayan tayo patungo sa Kanya. Kaya si Jesus ang daan patungo sa Ama. Binigay niya sa atin ang banal na Espiritu upang bigyan tayo ng lakas na mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo naman ay maging mabuting mga anak, susundin natin ang mga utos ng Ama. Huwag tayong maging pasaway. Maniwala tayo na ang utos ng Diyos ay mabuti sa atin. Ito'y hindi pahirap. Ito'y hindi mahirap
at hindi pahirap sa atin. Mas magiging maayos ang buhay natin na sumusunod tayo sa Kanya. Oo, pinipigilan tayo ng mga lituntunin ng Diyos. Pinipigilan tayo na gumawa ng masama. Pinipigilan tayo na malihis ng landas. Maniwala tayo na mahal tayo ng Ama at ang kabutihan lang natin ang Kanyang gusto para sa atin. Binigay na nga niya ang Kanyang bugtong na anak para tayo maligtas. Ano pa kaya ang hindi niya gagawin para lamang sa kabutihan natin? Kailangan natin ng malaking tiwala sa kabutihan ng Diyos upang hindi maging pabigat ang mga utos niya sa atin. Bago binigay ng Diyos ang mga utos niya sa bundok ng Sinai, pinalaya muna niya ang mga Israelita sa pamagitan ng mga kababalaghan tulad ng pagtawid sa dagat na pula upang ipakita sa kanila na ang kabutihan lang ang gusto niya para sa kanila. Gayon din, pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa atin sa kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Pagdududahan pa ba natin na mabuti lang ang gusto niya para sa atin? Kaya hindi pabigat at hindi mahirap ang mga batas niya. Mahalin natin ang batas ng Diyos at sundin natin ito. Magdadala ang mga ito ng kabutihan para sa atin. Ubutihing Diyos, itanim po ninyo sa amin ang pagmamahal sa iyong batas. Walang duda na mararanasan namin na mapalad ang mga sumusunod sa utos mo, O Poong Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.